So para sa pag-uusap natin ngayon, meron tayong isang napaka-interesanteng set ng mga dokumento. Galing ito sa isang individual, si Narciso Ulalo, at ang sentro ng lahat ng ito ay isang pambihirang claim na may direkta siyang linya sa Diyos. Ang misyon natin ngayon, linawin ko lang, hindi para manghusga, kundi para buuin yung puzzle. Ano ba talaga yung sistema ng paniniwala niya? Himayin natin. Eksakto. Ang trabaho natin dito ay tingnan yung mga sulat niya, yung mga transcript, bilang mga piraso ng isang mas malaking larawan. Ang goal talaga is maintindihan yung lohika niya, yung worldview niya, kumbaga mula sa pananaw niya. At magsisimula tayo sa pinakapundasyon ng lahat. Sino ba siya? Base sa sarili niyang salita. Kasi dyan nakasalalay lahat, di ba? At dyan nga mismo, kasi sa isang sulat niya, mula 2015 pa to, hinarap niya agad yung isang mabigat na akusasyon. Tinatawag daw siyang false prophet. Pero ang ginawa niya, imbes na idepensa yung titulo, itinakwil niya. Sabi niya, hindi siya propeta. Hindi rin daw siya mensahero. Medyo nakakagulat na simula, no? Oo, kasi nag-create agad ng misteryo. Kung hindi ka propeta, ano ka? At dito niya inilatag yung pagiging unique niya. Ayon sa kwento niya, tinanong niya raw mismo ang Diyos, anong itatawag ko sa sarili ko? Ang sagot daw sa kanya, isang salita lang, calling. Ang tawag sa kanya ay calling. Okay, calling. Anong ibig sabihin nun? Parang hindi lang to basta wordplay. May mas malalim ba tong kahulugan sa sistema niya? Meron. At napaka-importante nito. Sa pagtawag sa sarili na calling, kumbaga inilalayo niya yung sarili niya sa lahat ng tradisyonal na titulo. Kasi yung propeta o pastor, parang may permanenteng posisyon yan, 'di ba? May bigat ng institution. Pero yung calling para sa kanya isang function, isang event, ibig sabihin aktibo lang siya kapag tinawag ng Diyos. Pag may mensahe, sa labas nun, Ordinaryong tao lang siya, si Narciso o lalo lang. oo, at yung pagiging ordinaryo na yon, yun ang sandata niya. Ah, okay, gets ko na. Sa pagsabi niyang ordinaryong tao siya, nagiging mas relatable siya, di ba? Kumpara sa isang pari na nakaabito o pastor na may mataas na pinag-aralan. Pero at the same time, yung authority niya, mas direkta pa. Galing daw mismo sa Diyos every single time. Eksakto. At ginagamit niya yung pagkakaibang yan para umatake. Sinasabi niya, yung mga paring nangungulekta ng pera, nagtuturo ng mga bagay na wala naman daw sa Biblia, sila raw yung tunay na false prophet. Samantalang siya, na isang kasangkapan lang, malinis daw, walang personal interest, tagahatid lang ng utos. Dito pa lang makikita mo na yung diskarte, no? Buwagin yung tiwala sa institusyon para itayo yung tiwala sa kanya. So ayun, na-establish na niya yung identity niya. Isang natatanging kasangkapan. Ngayon, yung ganyang kalaking claim, kailangan niya ng pambihirang ebidensya. At dito na tayo dadalhin ng mga dokumento sa marahil pinakadramatiko niyang patunay, isang hula. Oo, isang hula na nakasulat sa isang dokumento. May petsa pa, February 27, 2025. Dito niya isinasalaysay ang isang karanasan parang panaginip o vision. Nakakita raw siya ng parada. Parada ng iba't ibang relihiyon. Andun yung mga pare, mga pastor. At ang reaksyon niya, hinanap niya yung tinatawag niyang best friend. Si Jesus. Para sumali sila sa parada, yan ang plano niya. Tama. At yung naging sagot daw ni Jesus, ito yung pinakasusi ng mensahe. Anong sabi? Sabi raw sa kanya, hindi ka pwedeng sumali sa kanila dahil naiiba ka sa kanila. Tapos may kasunod pa, ikaw ang tunay dahil nagpakilala kang ginamit ng Diyos na kasangkapan. Wow! Malinaw na paghihiwalay, hindi lang siya iba, siya raw ang tunay. Dito mo makikita yung pagpapatibay ng nauna niyang argumento. 'Di ba? Hindi lang niya sinasabi na iba siya. Ang Diyos na mismo, through Jesus, ang nagsasabi nito sa kanya. Isang divine endorsement, kumbaga, at pagkatapos ng endorsement na yon, dun na binigay yung hula. Oo nga. Tinanong niya kung bakit may parada. At ang sagot, direkta. Walang paligoy-ligoy. Papa, magluluksa sila dahil malapit nang mamatay ang kinikilala nilang Santo Papa.
Grabe, napaka-specific yung Santo Papa pa talaga. At ang kapansing-pansin dito, di lang yung hula mismo, kundi paano to prenesenta sa dokumento. Pagkatapos nung kwento niyang may petsang February 27, may kasamang link. Link sa isang news article. At ang laman ng article, balita ng pagpanaw ng Santo Papa. Noong April 21, 2025, halos 2 buwan pagkatapos isulat yung hula. So yung structure sinadya talaga. Ito yung prediksyon, heto yung katuparan. Closed case na. Ito yung ebidensya niya. Yun na yun. Yun ang ebidensya niyang totoo ang koneksyon niyang. So, mula sa napakalaking hula na to, na patunay ng authority niya, lumalawak na yung mga mensahe niya. Sa isang transcript naman ng Zoom meeting, ginagamit na niya yung authority na to para bumanat sa mga turo ng simbahan. At isa sa mga una niyang pinuntira, yung konsepto ng pagdadasal para sa iba, yung intercessory prayer. Oh, ang argumento niya bale nakabase sa simpleng obserbasyon. Sabi niya, napapansin niya na yung mismong Santo Papa at mga pare humihingi ng dasal mula sa mga tao para sa sarili nila. Para kay Ulalo, isa tong malaking kontradiksyon. Kung malapit ka sa Diyos, bakit mo kailangan ng dasal ng iba? Para sa kanya, pag-amin yun ng kahinaan, maling turo. So yung filosofiya niya parang radical na individualismo. Ano yung ibig mong sabihin doon? Yun nga, yung pananaw niya, ang kaligtasan, pati kalusugan, personal na responsibilidad mo yan. Sa pagitan mo at ng Diyos, direkta niyang tinatanong, wala ka bang karapatan na iligtas ang sarili mo? Sa lohika niya, yung umaasa ka sa dasal ng iba, parang second-hand faith. Bakit ka dadaan sa iba kung pwede kang dumiretso? Hinahamon niya yung mismong ideya ng community sa faith, 'di ba? At para patunayan yan, di siya gumamit ng Bible verse, ang ginamit niya yung sarili niyang katawan. May personal siyang kwento tungkol dito. Oo, at yung kwentong to parang modernong parabola. Nagkaroon daw siya ng malalang sipon, as in, malala. Hindi raw gumagaling sa gamot. So ang ginawa niya, kumuha raw siya ng lemon. Tapos bago niya inumin, kinausap niya yung best friend niya, si Jesus. Sabi niya, alam ko gagaling ako nito. At ayon sa kanya, after 2 weeks, magaling na siya. Ang simple ng kwento pero ang bigat ng mensahe. Sobra. Kasi sa isang simpleng kwento, tinatanggihan niya yung dalawang malaking sistema ng authority. Modern medicine, kasi di daw gumana yung gamot. At yung organisadong relihiyan kasi di siya umasa sa dasal ng iba. Eksakto, ang pinalit niya yung pangatlong daan, personal na pananampalataya na may direktang physical na resulta. Yung paggaling niya hindi milagro na parang magic. Resulta raw ng ugnayan at paniniwala niya. At hindi siya tumigil dyan sa pagdadarasal para sa may sakit. Dinala niya yung logic na yan hanggang sa kabilang buhay. Kinu-question din niya yung pagdadasal para sa mga kaluluan ng mga namatay na. Pareho lang ang prinsipyo, ang argumento niya. Yung buhay dito sa lupa, iyon ang chance mo. Dito ka maghahanda. Pag namatay ka na, tapos na. Game over. Hahatulan ka na base sa ginawa mo. So yung dasal ng mga naiwan para sa'yo, wala na raw bisa. Para sa kanya, isa na naman tong hindi epektibong turo ng mga pare at pastor. Isang false hope. Okay, so kung pagsasama-samahin natin, mula sa pagiging calling, sa hula, sa pag-atake sa dasal, lahat yan bumubuo sa isang konklusyon para sa kanya, na yung turo ng simbahan hindi lang mali, kundi kasinungalingan at pangloloko. Napakabigat na salita niyan. At alam niya yon. Alam niyang magdudulot yan ng galit at batikos. Dito na ngayon papasok yung susunod na layer ng sistema niya. Paano niya ipinapaliwanag yung mga negative na reaksyon at ano ang mangyayari sa mga kumukontra sa kanya? Dito niya hinaharap yung konsepto ng karma. Na ayon sa kanya, isa na namang turo ng mga pare. Paano niya yun binuwag? Tinanggihan niya ng buo. Sabi niya, yung karma, panakot lang daw yan ng mga pare para walang pumuna sa kanila. Yung tipong, huwag mo akong batikusin, baka ka makarma. Ang ebidensya niya. Again, sarili niyang karanasan. Sabi niya halos 15 taon na raw niyang binabatikos yung mga maling turo. Nagtapon pa nga raw siya ng Biblia sa harap ng kamera. Pero walang nangyayaring masama sa kanya. Walang karma. Para sa kanya, yun ang buhay na patunay na ang karma bilang isang cosmic law, hindi totoo. Pero hindi ibig sabihin na walang nangyayari sa mga kumakalaban sa kanya.
Meron daw. Pero hindi karma ang tawag. Mas direkta, mas personal. Oo, dito na naman pumapasok yung direktang linya niya sa Diyos. May mensahe raw siyang natanggap. Sabi raw, tuwing masaktan ang damdamin mo, laging may kapalit at maaring buhay ang kapalit nila. Napakalakas ng statement na yan, di ba? Pinalitan niya yung malabong konsepto ng karma sa isang specific na sistema ng divine retribution. So hindi ito universal law. Proteksyon to na para lang sa kanya. Kapag siya yung nasaktan, Diyos na mismo ang kikilos para magbigay ng kapalit. So, paano naman niyo to pinapatunayan? Dito medyo nagiging madilim yung mga kwento. Sinasabi niya raw at nasa mga dokumento to na meron silang listahan. Listahan ng mga taong nagsalita laban sa kanya. Mga kapitbahay, nung nakadebate niya online. Na di umano'y, dumanas ng kapahamakan. May mga kwento ng aksidente, bigla ang pagkakasakit o paggamatay. At para sa kanya, hindi yun coincidence. Hindi, yun ang direktang ebidensya na nagkakatotoo yung sinabi ng Diyos. Bawat trahedya ng kritiko niya, nagiging isa na namang patunay ng special na ugnayan at proteksyon niya. Kung titipunin natin lahat ng piraso, no? Nabubuo na yung kumpletong larawan. Si Narciso Olalo, hindi lang siya basta may mensahe. Nagtayo siya ng isang buong sistema kung saan siya yung sentro. Yung kasangkapan, yung calling, yung foundation, yung hula sa Santo Papa, yung credential niya. Yung pagtuligsa sa turo ng simbahan, yung misyon niya. At yung direktang ganti ng Diyos, yun ang divine protection niya. Kompleto. At yung huling mensahe na iniiwan niya sa mga tao, parang nahati sa dalawa. Base to sa isang pahayag niya noong pang 2013. Para sa mga naniniwala sa kanya, anong pangako? Ang sabi raw ng Diyos ay maswerte ang mga taong naniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan at naniwala sa aking na si Jesus Christ. Isang pangako yan ng biyaya at kaligtasan. At para sa mga hindi naniniwala, Sa kanila, simple lang daw yung utos kay Olalo, ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. Hindi na niya kailangang makipag-away, hindi na kailangang mangumbinsi, ipinapaubayan na lang niya sila sa Diyos na ayon sa sistema niya may direktang pagpaparusa. Mensahe yan ng katiyakan para sa followers at isang babala para sa mga kumukontra. so bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, yung buong sistema ng paniniwala ni Ulalo, mula sa identity niya hanggang sa mga hula, nakasandig lahat sa personal na karanasan, personal na testimonya, yung paggaling niya sa sipon, yung panaginip sa Santo Papa, yung sinapit daw ng mga kritiko niya, yan ang mga ebidensya niya. At dito tayo naiiwan sa isang tanong. Sa isang panahon kung saan nagkalat ang impormasyon at lahat nagsasabing sila ang tama, paano natin sinusuri ang isang pahayag na espiritual, lalo na kung ang nag-iisang pundasyon nito ay ang salita at karanasan ng iisang tao?